Magandang araw sa inyo. Kumusta po? Dala ng matinding pait, galit at pagkawala ng pag-asa. Gagawa si Victoria ng isang desisyong hindi na mababawi. Isang desisyong maglalagay sa buhay niya at ng kanyang mga anak sa bingit ng kamatayan. Samantalang si Guillermo, ang lalaking nagdulot ng lahat ng sakit na ito, ay mapapaharap sa isang katotohanang hindi kayang bayaran ng kahit na anong yaman o kapangyarihan. Ang makitang babaeng minahal niya na unti-unting kumakawala sa mga kamay niya. Intense talaga ang bawat tagpo. Hindi na natin patatagalin pa at simulan na natin. Victoria, POV. Yaya, bakit po kayo umiiyak? May hinang boses na tanong ko kay Yaya Rosa. Nagising na lang ako na nasa tabi na siya ng higaan ko. Lumuluha habang nakatitig sa akin. Victoria, iha, palagi mong tatandaan na ikaw lang ang nag-iisa kong senyorita. Patawarin mo si Yaya kung hindi ko matupad ang pangako ko sa'yo na itatakas kita dito. Patawarin mo kung wala akong magawa para lapitan ka at pagsilbihan ka kagaya ng dati. Lumuluhan itong wika, kaagad naman akong umiling kahit na kailan. Kahit na anong mangyari, never ko itong sisisihin sa kung ano man ang kinasadlakan ko ngayon. Noon pa man, ramdam ko ng pagmamahal at pag-aalaga nito sa akin kaya naman walang dahilan para magtampo ko dito. Yaya, hindi po. Huwag niyo po sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Mahal kita, Yaya. Mahal na mahal kita. Lumuluha kong wika. Kaagad din naman itong napangiti. Mahal na mahal din kita, senyorita. Parang anak ng turing ko sa'yo't nasasaktan ako sa tuwing nakikita kang nahihirapan. Lumuluhan itong wika. Kaagad din naman akong umiling, dahan-dahan akong bumangon at akmang hawakan sana to sa kamay pero napansin ko na mabilis tong lumayo. Yaya, bakit po? Nagtataka kong wika dito, kaagad naman din itong umiling. Senyorita, patawad pero aalis na ako at hindi na tayo magkikita. Alagaan mo sarili mo ha, kahit nawala na ako. Lumuluha pa ring wika nito sa akin, kaya naman sunod-sunod akong umiling. Bumaba ako ng kama at halos patakbo kong lumapit dito para sana pigilan ito sa tangkang pag-alis. Kaya lang nangyayakapin ko na sana to, ganun na lang ang pagtataka ko dahil hindi ko to mahawakan. Yaya, anong paalam senyorita hanggang sa muli? Lumuluhan itong wika habang palayo to ng palayo sa akin. Sa pagkakataon nito, hindi ko na mapigilan pang maluha habang paulit-ulit na tinatawag ito. Yaya Rosie, wag po, wag niyo po akong iiwan. Yaya! Victoria, gumising ka. Kaagad akong nagmulat ng aking mga mata nang marinig kong boses na yun. Sumalubong sa paningin kong nag-aalalang mukha ni Doktora Vida habang nakaupo dito sa tabi ko. Nadatnan kitang umuungol, yun pala nananaginip ka. Seryoso nitong wika sa akin. Wala sa sariling napakapa ako sa aking noo, pati na rin sa aking leeg at ngayon ko lang napansin na sobrang pawis na pawis ako kahit na 24 oras naman ang aircon dito sa aking silid. Doc Vida, kumusta po si Yaya? Talaga po bang hindi siya pwedeng pumasok dito sa loob ng kwarto ko? Seryosong tanong ko dito. Napansin ko na natigilan to at kaagad na nagkiwas ang tingin sa akin kaya naman muli ako nagsalita. Si Yaya Rosie na lang ang nag-iisang meron ako ngayon. Dok, ilang buwan na din akong nagiging masunurin. Next month, kabuhanan ko na at pwede ko bang hilingin sa'yo na kung pwede, dalawin ako ni Yaya dito sa kwarto. Miss na miss ko na kasi siya eh. Muli kong wika. Victoria, alam mo naman na bawal hindi ba? At saka, gusto mo bang magalit na naman sa'yo si Guillermo? Seryosong tanong nito sa akin. Pero pumayag ako sa nais niya. Ihisilang kong batang nasa sinapupunan ko kapalit ng kaligtasan ni Yaya. Ngayon ako naman ang hihiling. Pwede ba pupuntahin mo si Yaya dito sa kwarto ko? Kahit na ngayon lang. Kahit na isang beses lang. Gusto ko po siyang makita. Seryosong bigkas ko. Parang napapaso na napatayo naman si Doktora Vida. Pilit nang ngumiti sa harapan ko bago sumagot. Titingnan ko kung anong magagawa ko. Siya nga pala, tiyanek ko lang ang kalagayan mo't ngayong okay ka naman pala. Lalabas na ako. Nakangiti nitong wika, kaagad din naman akong tumango.
Nang mapag-isa, wala sa sariling bigla akong napaisip. Nananaginip ako kanina at akala ko talaga totoo yun. Ay, siguro kaya ako napanaginipan ng ganon si Yaya dahil sobrang naminis ko na to. At sana lang talaga matulungan ako ni Dr. Arvida na makumbinsi si Guillermo na si Yaya na ulit ang magdadala ng pagkain ko at mag-aalaga sa akin. Wala sa sariling napahawak ako sa aking tiyan nang maramdaman ko na naman ang pagsipa ng baby na nasa sinapupunan ko. Sa totoo lang, habang lumilipas ang buwan, unti-unting lumalambot ang puso ko sa batang nasa sinapupunan ko. Kaya lang kailangan kong pigilan ang sarili ko. Ayaw ko na kasing dagdagan pa ang sakit ng puso ko kung sakaling maisilang ko na to at ilayo sa akin to ni Guillermo. Kahit kailan, hindi ako magiging ina ng batang ito. Dadaan lang ito sa buhay ko at pagkatapos noon, goodbye na. Ang batang itong magiging kapalit ng kalayaan namin ni Yaya mula sa galamay ni Guillermo. Kaya dapat lang talaga na hindi ako makaramdam ng tuluyang pagkahulog ng kalooban dito. Hindi ko pwedeng mahalin ang batang ito. Hindi pwede, lalo na't ang ama nito ay ang taong nagwasak at sumira sa buo kong pagkatao. Ang akala ko talaga, matutulungan ako ni Dr. Vida na maibigay ang nais ko na si Yaya Rosie na ulit ang maghahatid sa akin ng aking pagkain. Pero hindi, nanatiling walang Yayang Rosie na dumadalaw sa aking silid. Tuwing i-open up ko naman kay Doc Vidang tungkol dito, palagi itong umiiwas na para bang ayaw nitong pag-usapan ang tungkol sa bagay na yun. Palaging tong pinapaalala sa akin na konting tiis na lang at lalaya na ako, pero habang palapit ng palapit ang araw ng panganganak ko, lalong sumisidi ang sigaw ng puso ko na sana makita ko si Yaya. Nitong mga nakaraang araw sa tuwing dumudungaw ako sa bintana, hindi ko na rin kasi ito nakikita eh. Umaga at hapon kong inaabangan si Yaya na sana makita ko to na naglalakad sa lawn ng mansyon. Pero wala talaga. Bigo ako at hindi ko alam kung bakit. Dati naman, palagi ko itong nakikita sa garden, sa lawn o hindi kaya sa may swimming pool. Pero ngayon, wala na at hindi ko alam kung bakit. Kasalukuyan ako na nakaupo dito sa aking kama nang mapansin kong pagbukas ng pintuan ng aking silid. Napatitig ako doon at nang mapansin ko na si Guillermong nandito, kaagad kong iniiwasan tingin dito. Victoria. Tawag nito sa pangalan ko pero parang wala akong narinig. Talagang buo na kasing desisyon ko na buong buhay ko na itong dadadmahin. Pagkatapos kong manganak, aasa ko natutupad to sa usapin namin na paalisin ako dito sa mansyon. Pwede ba tayong mag-usap, Victoria? Muli nitong wika sa akin. Hindi ako mumik, nakatutok ang mga paningin ko sa kabilang bahagi ng maramdaman kong pag-upo nito sa tabi ko. Kaya kaagad din ako napaurong palayo dito. Alam kong galit ka sa akin, pero sana maintindihan mo na magkakaanak na tayo. Victoria, kung ano man ang nangyari sa atin sa nakaraan, sana kalimutan na natin yon at ituon ang buong pansin sa batang malapit mo ng isilang. Kaagad namang napakunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. Walang pag-alinlangan na tumitig ako kay Guillermo bago ko nagsalita. Anong ibig mong sabihin? Anong kalimutan ang nakaraan? Guillermo, nakalimutan mo na ba? Ama ko ang pumatay sa mga magulang mo at kaya ako nandito sa ganitong sitwasyon ay dahil galit ka sa amin. Napansin ko na saglit siyang natigilan. Hindi nakapagsalita pero kaagad na nag-iwas ang tingin sa akin. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan natin. Ang batang isisilang ko ay sayo na. Hindi ako maghahabol kapalit ng kalayaan naming dalawa ni Yaya Rosie. Muli kong sambit. Talaga bang wala kang amor sa magiging anak mo, Victoria? Magiging ina ka na at ang batang nasa sinapupunan mo ay dugo't laman mo. Seryosong sagot nito sa akin. Bunga ang batang ito ng isang kabayaran sa isang malaking pagkakamali. Isa pa, hindi nabuo ang batang ito sa pag-ibig o hindi nabuo ang batang ito sa galit. Seryoso kong sagot dito. Pero pwede nating kalimutan ang galit alang-alang sa bata, hindi ba? Victoria, hindi maganda sa batang lumaki na walang kompletong mga magulang. I mean, kalimutan? Sa palagay mo ganun lang kadali kalimutan ng lahat-lahat? Pinatay ng sarili kong ama ang mga magulang mo. Napaiksi din ang buhay ni Papa nung dumating ka at binaboy mong pagkatao ko.
At ngayon lalapit ka sa akin at sasabihin sa akin na kalimutan ng lahat-lahat? Sa palagay mo ba, ganun lang kadali ang lahat, Guillermo? Sa palagay mo ba, kaya pa kitang patawarin sa ginawa mo sa akin? Mahabang wika ko kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi. Hindi kita mapapatawad at lalong hindi ko matatanggap na ikaw ang ama ng anak ko. Kaya nga pagkasilang ng batang ito, ibibigay ko siya ng buo sa'yo. Dahil kahit na anong mangyari, hindi ko siya kayang mahalin. Bunga siya ng paghihirap ko mula sa mga kamay mo at malabo na magkakaroon ako ng amor sa batang ito. Walang pakundangan kung bigkas. Alam ko nagmumukha na ako masamang tao dahil kahit ang anak ko gusto kong isumpa. Pero yun lang kasi talagang alam kong paraan para tuluyan na akong makawala sa impyernong lugar na to. Nang muli ako napatitig kay Guillermo, kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito, mabilis tong tumayo at naglakad paalis. Malapit ko nang isilang ang batang ito at isa na lang ang pakiusap ko sa iyo ngayon. Pwede bang hayaan mo kong makita at makausap si Yaya? Seryosong sambit ko. Napansin ko na napatigil to sa paghakbang at muling humarap sa akin. I am sorry. Gustuhin ko mang sundin kung anong nais mo pero hindi pwede. Huwag kang mag-alala, once na may silang mong ligtas ang anak ko. Ako mismo magdadala sa'yo patungo kay Manang Rosie. Seryoso nitong sambit at pagkatapos noon, tuluyan na tong lumabas ng silid. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang aking kamao kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ang lupit mo, Guillermo, sa ginagawa mong to sa akin. Tama lang talaga na habang buhay kitang kamumuhian. Mahina akong bulong sa aking sarili at pagkatapos nun, muli ako naglakad patungo sa may bintana. Kagaya ng mga nakagawian ko, nasisilip na naman ako sa labas at magbabakas sakali na matatanaw ko si Yaya Rosie. Kaya lang, mabilis na lumipas ang buong maghapon at gano'n na lang ang pagkadismay ako nang mapansin kong kahit na anino ni Yaya, hindi ko talaga nakita. Naku, tulog pa pala siya. Narinig kong wika ng isang pamilyar na boses. Dito sa loob ng silid ko, sila yung dalawang kasambahay na pumalit kay Yaya Rosie na maghahatid ng pagkain sa akin tuwing umaga, tanghali at gabi. Alam kong tanghali na pero tinatamad pa akong bumangon. Ramdam ko na rin kasi ang bigat ng tiyan ko eh. Ilang linggo na lang at manganganak na ako. Pero ang hiling ko kay Guillermong makita ulit si Yaya bago ako manganak, hindi yata matutupad. Kaya nga habang tumatagal, mas lalo nagdagdagan ang galit na nararamdaman ko para dito. Napakasimpleng bagay pero ayaw akong pagbigyan. Gusto ko lang namang makita si Yaya at ayos na. Wala rin naman akong sapat na lakas para makipagsabuatan dito. Natatakas lalo na't sobrang laki ng tiyan ko. Oo nga, saka napansin mo ba? Itong mga nakaraang araw, tamil-mil siyang kumain. Hinahanap niya daw kasi yung dati niyang Yaya. Sagot naman ng isa pa. Halos pabulong lang kung mag-usap ang mga to pero dinig na dinig ko pa rin naman. Ang akala siguro ng mga to natutulog ako kaya nagchichismisan. Ah, si Manang Rosie ba? Naku, sumalangit na ang kaluluwa na matandang yun. Kung bakit ba naman kasi biglaan ang pagkamatay niya. Sabat naman ng isa na labis kong ikinagulat. Imbis na magtulog-tulugan ako, kaagad ako napadilit ng mga mata. Mabilis na bumangon at direktang tinuon ng bukong pansin sa dalawang kasambahay na nag-uusap. Anong sabi mo? Si Yaya Rosie? Wala na? Halos pumiyok ang boses ko na bigkas ko. Pakiramdam ko may nakabarang bikig sa lalamunan ko habang sinasabi ang katagang yon. Ha? Anak ko? Wala po, ma'am. Paiwas na wika ng dalawa at halos nagunahan ng mga tong makalabas ng kwarto. Pero huli na, narinig ko ng lahat-lahat. Kaya naman mabilis akong bumaba ng kama. Hindi nakapagsuklay at kagigising ko lang alam kong mukha akong baliw sa itsura ko. Pero walang pagdadalawang isip na mabilis kong lumabas ng kwarto. Mabuti na lang at hindi nakalakyon at wala rin palang bantay. Kaya naman malaya akong nakalabas ng silid at diretso sa may hagdan. Victoria, saan ka pupunta? Sino may sabi sa'yo na pwede ka nang lumabas ng kwarto? Kaya lang, nasa may hagdan na ako at iakbang ko na sanang mga paa ko ng baitang nang marinig kong biglang nagsalita si Guillermo mula sa aking likuran. Kaagad ako napalingon dito at matalim ang mga matang tinitigan nito. Gaano katotoo?
Nawala na si Yaya Rosie. Seryosong tanong ko dito. Napansin kong pagkagulat sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Kaya ba kahit na anong pakiusap ko, hindi mo siya maiharap sa akin dahil wala na siya? Sabihin mo sa akin, talaga bang wala na si Yaya? Lumuluha akong tanong dito. Victoria, huminahon ka. Hindi mo dapat. Guillermo, tell me the truth. Sabihin mo sa akin ng totoo. Nasaan siya? Nasaan si Yaya? Umiiyak ang tanong dito. Mahigpit na nakahawak ang aking kamay sa railings dahil feeling ko bigla ko nakaramdam ng panghihina ng aking tuhod. Hindi ko pa man naririnig ang sagot mula kay Guillermo, pero malaking paniniwala ko na narinig ko kanina sa pag-uusap ng dalawang kasambahay ay totoo. Matanda na si Yaya at walang sino man ang may gusto na mangyari sa kanya yun. Isa pa kung ganun, totoong wala na siya. Wala nang Yaya ko. Putol ko sa sasabihin nito. Gamit ang nalalabo kong mga mata dahil sa luha, napansin ko na naglakad to palapit sa akin. Huwag kang lalapit sa akin. Guillermo, sabihin mo sa akin ng totoo. Kailan pa at paano mo to naatim sa akin? Nailihim ang tungkol dito. Ha? Galit kong sigaw kasabay ng malakas na paghagulhol ko ng iyak. Alam mo ba ang si Yaya na lang ang natitira kong lakas para piliting mabuhay? Alam mo bang siyang dahilan kung bakit kong pinilit na magtiis sa lintik na lugar na to? Alam mo ba yon? Umiiyak ang tanong dito. Paano? Paano nangyari? Anong dahilan? Ano? Muli kong sigaw. Cardiac arrest. Cause of death ay cardiac arrest. Dulot ng mataas na blood pressure. Walang nakapansin at nakita na lang na wala na siyang buhay sa kwarto niya last month. Seryosong sabat ng isang boses mula sa kung saan. Nang ibaling kong aking paningin, doon ko nakitang isa pang babae. Si Doktora Vida. At hindi mo to sinabi sa akin. Ilang beses kitang tinanong tungkol kay Yaya, pero hindi mo malang to nabanggit sa akin. Umiiyak ang tanong dito. Kaagad din naman tong nag-iwas ang tingin sabay sambit ng isang kataga na hindi ko kayang tanggapin. Sorry. Alam ko na masasaktan ka kapag nalaman mo to, kaya naman. Sorry? Sorry? Sa palagay mo ba, may babalik pa ng sorry mo ang buhay ni Yaya? Pareho pala kayong lahat na hindi ko dapat pagkatiwalaan. Umiiyak kong wika. Sobrang sakit. Pakiramdam ko ngayon pa lang, unti-unti na akong pinapatay dahil sa aking mga nalaman. Victoria, stop it. Wala ka nang magagawa pa. Patay na siya at kahit na lumuha ka pa ng dugo. Sisihin mo man kaming lahat. Hindi na may babalik pang buhay ng Yaya mo. Tanggapin mo na lang sa sarili mo na walang permanente dito sa mundo. Sabat naman ni Guillermo na para bang kay dali lang dito na sabihin ang katagang yun. Tanggapin? Hindi ka sumunod sa usapan natin. At palagay mo ba, ibibigay ko sa yung gusto mo? No! Hindi at dahil hindi ka tumupad sa usapan na to, mabuti pang mamatay na din ako at isasama ko batang to sa hukay ko! Galit kong sigaw habang nakatitig kay Guillermo. At pagkatapos kong sabihin ang katagang yun, kusa ko nagpatihulog sa hagdan. Narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Guillermo pero huli na. Naramdaman ko na lang ang pagkabagok ng ulo ko sa isa sa mga baitang ng hagdan. Kasunod noon ay ang pagtama ng aking katawan sa bawat baitang nito at pagpagulong-gulong ko pababa. Bago nagdilim ang lahat sa akin, malungkot pa akong napangiti. This is it. Kung sakaling totoo ang reincarnation at muli akong mabubuhay sa mundo. Ang pangalang Guillermo Balboa ang una kong iiwasan. Guillermo POV. Ganito na ba kalaki ang galit mo sa akin para gawin mo to sa sarili mo, Victoria? Hindi ko mapigilang tanong sa walang malay nitong katawan. Sa totoo lang, sobrang nagulat ako sa ginawa nito kanina. Basta na lang kasi itong nagpatihulog sa hagdan at pinilit ko pang pigilan to pero huli na. Nakita ko na lang ng tuluyang pagtama ng katawan nito sa bawat baitang ng hagdan bago nagpagulong-gulong pa ibaba. Wala kami sinayang na pagkakataon. Kaagad namin tong sinakay sa kotse at ngayon
Halos lumilipad ng sasakyan namin para maisugod ka agad ito sa pinakamalapit na ospital. Vida, do your best. Iligtas mo siya. Iligtas mo si Victoria. Muli kong wika kay Vida. Kanina pa to hindi mapalagay. May nilagay itong manual oxygen pump pero mas lalo kong natatakot na makitang hindi na gumagalaw si Victoria. Duguan ang ulo nito at patuloy na rin na umaagos ang dugo mula sa pangibabang bahagi ng katawan nito. Bilisan nyo, Leonardo, may kontak ka ba sa ospital na pupuntahan natin? Tawagan mo, tipahanda ng operating room. Bilisan mo! Kailangang maisilang ni Victoria ang mga anak niya. Kung hindi pati sila, baka manganib ang buhay. Utos ni Vida kay Leonardo. Marin ako ipinikit ang aking mga mata. Kambal ang magiging anak namin ni Victoria at hindi ko alam kung aware ito. Siguro hindi dahil wala naman itong pakialam sa mga batang nasa sinapupunan nito eh. Nakatuon lang ang isipan nito kung paano makatakas sa akin. Ang gusto lang naman ito dati, ang maisilang ang sanggol at tuluyang makawala sa akin. Okay lang siya, di ba? Vida, sabihin mo sa akin, makakaligtas si Victoria, hindi ba? Hindi ba? Seryosong tanong ko dito. Napansin ko na ilang saglit na napatitig sa akin si Vida bago to nagsalita. Hindi ba't anak mo lang naman ang mahalaga sa'yo? Tanong nito sa akin. Kaagad naman na napakunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. Never mind. I am a doctor at tungkulin ko na mag-save ng buhay ng tao. But tatapatin na kita. Victoria's very weak now. At kung ano man ang mangyari, tanggapin mo na lang ng buong puso. Seryoso nitong muling wika. Anong sabi mo? Hindi. Hindi pwede. Doktor ka, di ba? Magaling kang doktor at kailangan mo siyang iligtas, Vida. Seryosong sagot ko dito. Muli ako napatitig kay Victoria. Sa totoo lang, kanina pa ako natatakot. Halos maligo na to sa sarili nitong dugo dahil sa malaking sugat nito sa ulo. Tapos dagdagan pang dugo na umaagos sa parte ng ibaba ng katawan nito. Oo, doktor ako pero hindi ako Diyos, Guillermo. Si Victoria nang kusang sumuko. By the way, this is not the right time para pagtalunan natin to. Sagot nito sa akin kasabay ng paghinto ng sasakyan sa mismong tapat ng emergency room ng isang maliit na hospital. Walang sinayang na oras sina Leonardo at Vida. Namalayan ko lang na mabilis nilang naisakay ang katawan ni Victoria sa isang stretcher at pinasok sa loob ng emergency room. Susunod pa sana ako kaya lang mabilis na akong pinigilan na isa pang lalaki na kung hindi ako maaaring magkamali ay doktor din. Bawal lang outsider sa loob. Seryoso nitong wika at mabilis na sinara ang pintuan ng emergency room kaya naman hindi ako mapigilang maikuyom ang aking kamao. Gusto ko lang namang makita si Victoria. Gusto ko masiguradong okay lang ito. Na lumalaban to pero paano? Sa totoo lang, kanina pa ako natatakot. Paano kung may masamang mangyari dito? Ganun na ba kalaki ang galit sa akin ni Victoria? Dahil wala talaga tong takot na saktan ng sarili at kitli ng buhay. Ganun pa talaga ako kalupit para dibdibin itong lahat ng mga nangyayari. Mahal ko to. Minahal ko ng sobra tapat kaya lang sa mga nangyari mas nanaigang galit. Pero ngayon handa ako na sanang kalimutan ng lahat-lahat at mamuhay ng tahimik kasama to saka naman hindi ako nito mapatawad. Saka naman mas lalong lumayong loob nito sa akin. Wala sa sariling napasabunot ako sa aking buhok. Kahit na mawala ng lahat sa akin, wala na akong ibang gusto ngayon kundi ang mailigtas si Victoria. Na sana madugtungan pang buhay nito at makasama ko pa to ng matagal. Mabilis na lumipas ang mga oras. Ang paghihintay ko dito sa labas ng emergency room ay kapalit yata ng walang hanggang paghihintay. Habang tumatagal, lalo ko nakakaramdam ng matinding takot. Ano ba? Nasaan ang mga pinsan ko? Si Victoria, ano na bang nangyayari sa kanya? Nasa ganun akong sitwasyon nang biglang bumukas ang pintuan ng emergency room. Lumabas ang pinsan kong si Leonardo, kaya mabilis ko tong sinalubong. Kailangang maisugod ang kambal sa mas malaking ospital. Walang incubator ang ospital na to, Guillermo. Seryoso nitong wika sa akin. Ano? Pero kumusta sila? Ayos sila, hindi ba? Si Victoria, nasan siya? Seryosong tanong ko dito. Tinawagan ko na si Lolo. Mamaya lang ng konti darating ng chopper na pagsasakyan ng mga bata para madala sila sa Balboa Medical Center sa Manila. Imbis na sagutin ang tanong ko, ibang katagang lumabas sa bibig nito na para bang may tinatago to sa akin. Si Victoria, kumusta siya? Kumusta si Victoria? Seryosong muli kong tanong. Ang mga anak mo ay...
Leonardo, si Victoria ang tinatanong ko. Kumusta siya? Galit kong tanong at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko na to sa may kwelyo para lang sabihin sa akin ang mga impormasyon na gusto kong malaman. Kasalukuyan pa rin siyang nare-revive ng mga doktor kasama si Vida. Ngayon, kung gusto mong maging smooth ang lahat-lahat, makipag-cooperate ka. Kailangan madala sa Manilang kambal. Kung ayaw mong lahat sila mawala sa'yo. Galit din itong sagot sa akin. Para namang nanghihina akong napabitaw dito. Napaharap ako sa wall ng hallway at walang sabi-sabing sinuntok yon. Fuck! Fuck! Galit kong sigaw at kahit na nagdurugo ng kamao ko, wala pa rin ako humpay sa kakasuntok doon. Parang gusto kong iuntog ang ulo ko dahil sa katangang nagawa ko sa buhay kong ito. Ngayon, alam ko na kung anong posibleng nararamdaman ni Victoria nung mga panahon na patuloy ko itong pinapahirapan. Ay, grabe, ang bigat ng ating nasaksihan ngayong araw. Ang isang desisyong ginawa sa gitna ng matinding emosyon ay nagbunga ng trahedyang hindi na mababawi. Si Victoria ng tanging hangad lang ay kalayaan ay nauwi sa isang pagkakataong wala nang balikan at si Guillermo, nakita natin ang kanyang pagbagsak. Ang lalaking dati mapang-api, ngayon isang taong desperadong humihingi ng himala. Dito natin nakikita ang masakit na aral. Ang galit kapag hinayaan nating lumaki at kainin ng ating pagkatao ay walang pinipiling biktima. Minsan, sa kagustuhan nating makawala sa sakit, tayo mismo nagkukulong sa ating mga sarili sa isang lugar na wala nang daan palabas. Ang mga sikretong pinagtataguan, lalo ng tungkol sa buhay at kamatayan, ay hindi nagsisilbing proteksyon. Nagsisilbi ito na bombang nakatakdang sumabog sa oras na hindi natin inaasahan. Ngayon ay nasa bingit na ng kamatayan ng lahat. Si Victoria, ang kanyang mga anak at maging ang dating matigas na puso ni Guillermo. Sa tingin ninyo mga ka-love stories, may puwang pa bang himala matapos ang lahat na nangyari? O, ito na ba ang huling kabanata ng kanilang mapait na pag-iibigan? Maraming salamat sa inyong pagtutok at sa pagdamay sa emosyonal na bahagi ng ating kwento ngayong araw. Huwag ninyong kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Babasahin ko ang inyong mga komento. Maraming salamat po.